Ang ikalawang sulat ni Juan. Mula sa isang pinuno ng iglesia, para sa minamahal na ginang at sa kanyang mga anak na tunay na mahal sa akin. Hindi lamang ako kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ang nagmamahal sa inyo, sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristong anak niya ang paglingap, habag at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pag-una. Mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat nagkalat sa daigdig ang mga mandaraya, mga taong ayaw kumilala na si Jesucristo'y naging tao. Ang ganoong mga tao'y mandaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang ating pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag batiin ang sino mang dumati sa inyo na ibang turo ang dala, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain yan. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko nasasabihin sa sulat. Sa halip, ako'y umaasang makakapunta diyan at makakausap kayo ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. Kinukumusta ka na mga anak ng iyong minamahal na kapatid na babae. Ang ikatlong sulat ni Juan. Mula sa isang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kaysa marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit sa mga hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. May mga nagbabalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat naglalakbay sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. Sumulat na ako sa iglesia, ngunit ayaw akong pansinin ni Diotrephes. Ang hangad niya ay siya ang kilalaning nangunguna sa inyo. Kaya't pagpunta ko dyan, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya, ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. At hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating at hinahadlangan pa niya at itinitiwalag sa iglesia ang mga ibig tumanggap sa mga iyon. Minamahal, huwag mong tularan ang masamang halimbawa, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakita sa Diyos. Mabuti ang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrio,
at iyan ay makikita sa kanyang magandang asal. Iyan din ang aming patotoo at alam mong totoo ang sinasabi namin. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit hindi ko na sasabihin sa sulat. Inaasahan kong magkikita tayo at magkakausap sa lalong madaling panahon. Sumayo nawa ang kapayapaan. Kinukumusta ka ng ating mga kaibigan dito. Ikumusta mo rin ako sa lahat ng ating mga kaibigan diyan.